Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. It's Monday. Wala ba kayo mga kamay? Welcome back to work, ha? Back to regular work. Pasalamat tayo at amoy Davao. Ikaw yon, amoy durian ka, no? Wow. Amoy durian at amoy marang. Alam mo ka? Amoy putok. Diba yung marang medyo amoy yan ang hindi magustuhan ng iba yung amoy ng marang at saka ng durian. Pero masarap yan. Wow. Kaya lang ako din natuto kumain ng durian eh. Pero nung natuto, kumakain na ako ngayon ng durian. Sa lahat ng mga taga Davao, maraming salamat po sa inyong saludar sa amin din. Daghang salamat sa inyo na tanan. 4:34 na po ng hapon Monday, August 22, 2016. Siyempre, sabayan pa rin tayo napapanood sa UNTV. Napapakinggan po tayo sa Radyo La Verdad 1350. Pwede nyo rin kami mapanood via Facebook Live at gayon din sa atin pong website, ang untvweb.com. Tuloy-tuloy ang ating public service. Pwede kayo mag-download ng ating pong application, ng free app mula sa iOS at Android, ang ating UNTV app. Pagka i-download nyo yung UNTV app, meron na din doon yung Radyo La Verdad. Pwede kayo mamili. Gusto nyo ba radyo? Gusto nyo ba TV? Ha? Kasama po natin sa ating pagsiservisyo ngayon si Atty. Imelda Roque at si Dr. Grace Carol Beltran. Ayan, isang dermatologist. Kaya maganda ang kanyang kutis. Isa siyang dermatologist. May mga tanong po kayo tungkol sa iba't ibang problema ng balat. Ayan, tumawag kayo sa ating linya ng telepono. Kasama na yung ating mga legal consultation. So legal and medical, pwede po kayong kumonsulta sa ating mga ngayon ay kasambahay na katulong natin sa public service. Tumawag lamang sa 442-6244 local 157 para makausap po sila. Pwede din kayo magsadya kung malapit lang kayo, habol kayo. Hanggang 6 o'clock po tayo ng hapon. Pwede kayong kumonsulta personal sa kanila. At ang ating naman public service dito ho sa UNTV, ang ating public service center, mula alas 8 na umaga hanggang hapon, bukas po yan. Bukas, kung loloobin ng Panginoon, isang diabetologist. Bago yun sa akin, diabetologist. Ganun ba talaga tawag nila doon? Siguro expert yan sa diabetes. Dahil diabetologist. Siya po ay si Dr. Grace De Los Santos. Bukas, kung gusto nyo, magsadya kayo even before yung program at nandyan na sila, pwede kayong kumonsulta kaagad sa kanila. Pero kahit po hindi oras sa serbisyong kasambahay, tuloy-tuloy po ang ating serbisyo sa ating UNTV Action Center, Monday to Friday, 8 to 5. Pwede kayong tumawag sa ating mga linya ng telepono 442-6254, 442-6255, 442-6244. Nandiyan sa inyong mga TV screens din at local 181. Hanapin nyo lang si Diane at si Rome. Bago tayo magtuloy-tuloy sa atin pong public service, paalala muna doon sa mga magpapagasolina ng kanilang sasakyan, ha? Mahigit piso po yung inaasahan kasing dagdag presyo ng mga produktong petrolyo na ipatutupad ng ilang companies this week. Kaya kung magdadagdag ng piso, habang hindi pa nagtataas, i-full tank nyo na yung inyong mga sasakyan. Kung walang pera, ganun talaga. Di ba? Pag may pera, full tank nyo. At medyo makakatipid ng konti. Isang full tank din, kung piso, malaki-laking bagay din yun. O sabihin mo ng 40 liters. Di ba? Di meron ka rin kagad matitipid na 40 pesos. Pambili ka na ng nun, siopaw. Ang sinasabi ho ng oil industry players kasi nasa piso at 40 sentimo hanggang piso at 50 sentimo. 140 at 150 ang posible hong madagdag sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 1 peso and 35 centavos naman hanggang 1 peso and 50 centavos sa
gasolina. Yan po ang ikalawang sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan na ito after ng sunod-sunod na rollback nung nakaraan 6 na beses. Ngayon nga man, raratratin naman tayo niyan. Siguro mga 7 beses naman yan natataas, di ba? Naka-6 sila eh. Parang ano lang, minsan ganun ang sistema para banchacha. 1 step backward, 2 step forward. Yun ang mabigat. Public advisory muna tayo. Kanselado po ang ilang flight. Ito na naman, naalala ko na naman yung mga flight na yan. Yung papuntang Japan, yan po ay dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa abiso po ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport, canceled po yung flights ng Philippine Airlines. Plane laging late. Oh, yan, di ba? Ano ba yun? Iba pala yun, ano? Oh, at saka Delta Airlines mula po Manila, Narita at Haneda pabalik ng Maynila. Yung mga apektado pong pasahero, pwedeng makipag-ugnayan kayo sa inyong mga air carrier para doon sa flight rebooking ninyo. Alamin nyo na ho kaagad dyan kasi ang hirap magbabad sa airport. Pag nagbabad ka sa airport, ay lahat ng inip mo mauubos. Kaya dapat mabuti na lang ngayon ha. Mabuti na lang ngayon dahil meron tayong technology. So, ang mobile phone mo, pwede mo na magamit sa pagtatrabaho. 'Di ba? Nakakabasa ka na ng email, nakakapagbigay ka na ng instructions, pwede ka na makipag-meeting sa pamamagitan ng mobile phone dahil meron na kayong mga group. Pwedeng may quick spear. Kasi meron ako quick spear. Pwede kang mag-quip spear o pwede kang mag-iba-ibang mga applications na pwede kayo mag-usap-usap, magbigay ng instructions dun sa mga kaopisina mo. But just the same, iba ho, pagka naka-stranded ka, nako, talaga naman, naka-expose ka sa mga bumabahing, humahatching, yung mga muubo, at kung ano-ano pa. Bukas makalawa, meron kang sipon. No? Kaya ingat lang din, magbigay kayo ng mataas na dosage ng vitamin C at iba pang mga supplements para mas malakas ang inyong mga immune system. 4:40 in the afternoon, sa ating pagbabalik, makakausap natin ang ating pong guest mula sa Chamber of Commerce of the Philippine Island. Pag-usapan natin yung tungkol ho sa Bataan Nuclear Power Plant. Kaya kung meron ho kayong mga nais na itanong sa kanila, pwede din kayo mag-post sa atin pong social media accounts, facebook.com/Serbisyong Kasambahay. Ang ating naman Twitter at UNTV_SK. Ang ating email, serbisyongkasangbahay@gmail.com. Para po sa inyong mga medical and legal queries, tumawag lamang sa 442-6244 Local 157. Nandyan po si Attorney Imelda Roque at Dr. Grace Carol Beltran, isang dermatologist. Kitang-kita naman sa kanyang kutis na siya ay dermatologist. Diyan lang ho kayo. Babalik po ang ating Serbisyong Kasangbahay. Balik po tayo at ito ang Serbisyong Kasangbahay. 4:46 na po in the afternoon. Kasama po rin ang inyong Kuya Daniel Razon hanggang mamaya tayong 5:45 of course. At susunod mamaya ang ito ang balita dahil absent si Atty. Reggie at nag-a-apply. Makakasama niyo rin ako sa atin hong ito ang balita together with Monica and Angela Lagunsad. Problema po sa Pilipinas, alam nyo, isa yung mataas na singil ng kuryente. Ewan ko kayo magkano binabayaran nyo sa dito. Grabe binabayaran ko dito sa sa Antipolo. Naku po, milyon-milyon ang binabayaran natin sa kuryente pa lang. Alam nyo naman tayo ho ang may highest energy rate sa Asia. Ang ito ho ay sinasabi nila sanhi po yan na yung energy crisis natin ngayon sa ating bansa. At ayon ho kay Energy Secretary Alfonso Cusey, makakailangan daw po ang Pilipinas ng estimated around 10,191 megawatts ng additional power between 2016 and 2030. Kaya po ang tinitingnan ngayon ng Department of Energy, kailangan daw nga magkaroon na ng mga bagong power plants sa atin pong bansa. Naku, lupit kasi itong problema natin na yan sa enerhiya. No? Isa ko ngayon sa naiisip na solusyon ng group of businessmen na tinatawag po na Chamber of Commerce of the Philippine Island, ito ngang pagbubukas ulit ng Bataan Nuclear
power plant. Ang sabi ho nila, 31 countries na daw ang nag-ooperate nga ng nuclear power plant. Malapit ako dyan, nagda-dive kami dyan sa harap ng nuclear power plant. Ewan ko lang pag nabuksan yan kung pwede pa kami mag-dive doon. But just the same, babalikan ho natin ito kasing Bataan Nuclear Power Plant. Sinimulan po yung itinayo noong 1976 kung natatandaan ninyo. At yan nga, tinutulan ho ng marami. At isa sa dahilan dyan, ang sinasabi nila malapit daw po yan sa earthquake zone. At malapit din sa Mount Natib. At malaki din daw ang potensyal ng threat niyan sa public health. At sobra daw na malaki ang gagastusin. Pero hindi nga ho yan naging operational at kahit naman ganun daw, ewan ko lang, I haven't seen kung ano yung loob mismo, kung totoo ba na ito ay intact pa rin at madaling i-rehabilitate or paanda rin kung sakasakali. Ang nangangalaga ho kasi niyan ay ang National Power Corporation. At kung sakali nga na ito ay mapagana at gawing operational, ang isang problema dyan, papaano ba ang magiging sitwasyon natin? Dahil marami laging worries kaya tinututulan yan, safe ba talaga to? Ito ba'y kaya na natin? Kasi nakita ninyo yung nangyari sa Japan. Yun ay isa sa mga pinangangambahan nila. Considering, inaabangan natin dito sa Pilipinas yung isa pa, yung big one kung tawagin nila, na malakas na lindol. At ang titignan natin ay pagbabalanse ngayon doon sa risk na meron ito at yung gastos na meron ito at yung namang magiging tugon sa problema natin sa enerhiya kung sakasakali. Alam niyo siyempre kanya-kanyang expertise po yan. Kaya ngayong hapon kasama natin si Attorney Ramon Pedrosa, ang Chairman Emeritus po, at si Ginoong Benigno Ricafort, ang Chairman ng Chamber of Commerce of the Philippine Island, para kaya nga paliwanagan tayo para magbukas ang ating mga kaisipan. Mabuti ka nga yung sabi ng lola ko, mas mabuti yung nagtatanong. Daig pa daw ng mapagtanong yung marunong. O kaya magtatanong tayo sa kanila. Magandang hapon, sirs, at welcome po sa ating serbisyong kasambahay. Salamat. Ayan. At unahin ko na muna ho. Siguro may idea na kayo kung ano ang kalagayan ngayon ng ating Bataan Nuclear Power Plant, and I suppose ay ito ho ay hindi lingid sa inyo, Ano ba to? Madali ho bang patakbuhin ito kung sakali at i-revive? Hindi ba tayo gagastos na ng malaki? Sa kasalukuyan po, yung ating Bataan Nuclear Plant ay naka-muskitero. Tawag yun? Mothball. Okay. Pero may budget na ilagay dyan para taon-taon na maintain. So within 1 year, it can get back into operation. So mga 1 year po para i-commission natin yung nuclear power plant. From 1 year to 18 months, sabi nila, mga expert. But of course, ito ho ay mine-maintain at inaalagaan, sabi nyo nga, kahit hindi tumatakbo. Magkano ho most likely ginagastos natin yearly para ho yan i-preserve? I understand the budget is 30 million per year. Wow. But do you know how much is the asset? The most expensive asset in the country is the Bataan Nuclear Plant. Really? We have spent 21 billion pesos and it has not produced a single watt of electricity. Hindi nga kasi nakapag-umpisa man lang na gamitin, Tinakot po ang bayan. Well, sinasabi ho ninyo ngayon yan, tinakot, Bakit? Hindi ho ba valid yung fear ng marami mga tumututol po dito? Kasi, ako open-minded ako sa ganito dahil nakita ko yung pagiging successful naman ito in other countries. And I've been to a lot of countries also na gumagamit din ng nuclear power plant. Pero syempre, iba ho tayo mga Pilipino. Kung minsan pagka nasaksakan tayo ng isang idea, we stick to that even without actually exploring doon sa facts and informations na dapat talagang alam natin. Ano ba ang validity nun? Paano bang masasabi nating hindi dapat matakot? I will defer to my senior. Yes. My chairman. Hindi po. Ang katotohanan po niyan, hindi rin namin maintindihan kung ba't pinatay bigla. But the history nung kinontrata natin yan, yung Westinghouse, they have meron silang 4 na kontrata. Okay. Yung 3 has been operating for more than 20 years successfully. One of them is South Korea. Okay. Ngayon, itong dito sa atin, hindi matuloy-tuloy.
dahil anong sa tatakot nga, keso ganito. Pero tinitingnan ngayon, I think binago ang pananaw. Gusto baguhin ang pananaw ng ating pamahalaan. At tignan kung ano ba talaga yung gagawin katotohanan dyan. Sayang naman, nandyan yung struktura, nakatayo na. Yes. At Ginagasusan. one of the original models ng Westinghouse. And nababalita namin, Westinghouse is again willing to help in any way they can. So yun ang aking pananaw. Pero ang mas nakakaalam po nito, hindi kami nagtuturuan ni Yes. Tony Pedrosa. Pero siya yung sa itsura lang namin, tito ko siya. At least mukhang magkakabarkada lang tayo. Pero ito ho kasi, kaya dapat yung mga kabataan lalo na, no, nadinig na lang nila yan no? Yung mga kung ano-anong mga sabihin nating risk na nakapaloob dito. Kung ikukumpara natin, sir, yung risk doon sa maaari natin benepisyong makuha, how do we gauge that? Ganito, Daniel. In life, there is always a risk. That's true. The only thing that is sure is that we will all die. Okay? Yes. You don't know what will happen. Yes. Okay. You just don't know where you will be going kung hindi ka nagpakabait. But as elders, Sa kabila ka. as responsible citizens of this country, we have to act as though we are not going to die tomorrow. Tama? Okay, let me go back to a little history. Sa bata ko, ako po, ka Daniel, ako po ay kasali ng mga leftist na kung saan nung martial law. Kami po ang nagsara ng Bataan Nuclear Plant. Okay. Okay. So hindi naman kayo NPA, ha? Hindi ako dumating doon. Okay. So, ibig sabihin, isa kayo sa movers para isarado yan. Yes. Dalawa sila Aha. na nakapirma sa oppositor. Okay. Kami ni Chirito Planas. Si Vice. Okay. Tsaka marami kami. Yes. Ngayon, history, no? Yung kauna-unahang bill to nuclearize, to authorize the construction of nuclear plant. Alam niyo kung sino yung author? Mga co-author? Senator Tanyada and Jokno. Okay. Okay. Suddenly, mayroong lumabas na papel na kumalat sa amin. At mula noon, nawala yung Bataan Nuclear Plant. Corruption, commission, ganun, tsaka danger and so on and so forth. Yes. Kaya nung 2007, bilang mga pinuno ng Chamber of Commerce, the Philippine Islands, may responsibility kami. Dahil dito sa aking magiting na kaibigan galing sa Pampanga, si Ka Benny, no? We had to really look at the whole thing. Because ang nangyayari, ang pinakamahal na electricity sa buong Asia ay tayo. Yes, that's true. Ngayon, bumasok itong bagong administration. In my experience as a political observer, the only president who has shown political will is this guy. For the first time in our republic history. Okay. Now he says he wants to help the poor. We know the statistics in the poor. Nasa chamber kami. 43% po ng ating kababayan, ng ating population is in the poverty index. 43%. Now this administration wants to help the poor. How can you help the poor? You can only help them, you can extract them from poverty only by giving them jobs. Right? You cannot give them jobs unless you industrialize. Or you go into massive agricultural development. You cannot go into industrialization because our electricity cost is the most expensive. And what is the quickest way to bring electricity down? Nuclear power. But what made you change your position? Kasi medyo tumutul kayo nung una. And hindi natin matatanggi, but one reason bakit hindi natuloy dahil sa kagagawa nyo din. Di ba? Dahil kayo yung mga tumututol Marami kami. Oo, at marami kayo. And malaki naging impluensya nyo dyan. Bakit biglang-biglang nagkaroon kayo ng 360 turnaround? I defer to my senior. Kung ako pagbibigyan niya sumagot niyan, ito Yes, yung dahilan
Alam nyo, ako I was with the board of Clark Development Corporation. Since the beginning in 93 up to 2004. I was president of Clark for 3.5 years. Panahon ni up to the beginning of Ninoy Pinoy. Noon, I can sense the biggest heartache I have. Merong 3 kumpanya na meron ng investment sa Pilipinas. I will not mention the name, but they're big. One of them is Texas Instrument. Ang laki ng kumpanya niyan sa Baguio. Nung naglindol dito, in 10 days naka-operate sila. So they don't want, ayaw iwanan ng Pilipinas. So nung mag-i-expand sila in accordance with their plan, ako na ang presidente noon, sabi lang, paano kami mag-i-expand dito? Ang air conditioning namin, 24 hours a day yan. Dahil dapat walang dumi. Ngayon, sabi niya, yung itatayo namin dito, ang laki. 3 sila, yung 2, yung Yokohama Tires. At yung isa, Samsung. Anyway, kinumpute namin kung magkano yung hinihingi nilang diskwento. Madalit sabi, malulugi tayo ng mga 10 million a year. Okay. 10 million pesos doon sa 3. Kinumpute namin yun. Simple arithmetic lang naman eh. Kung ang pangako nung magtatayo ng investment, ng TI, ng gano'n, they will add to employment to 5,000 people. I-multiply mo na lang 5,000 people times 30,000 a month. Less 30, less 3. Magkano bang taxes natin doon? Withholding. Ngayon ho, 35 na eh. O sa 35, go. Sa 30,000, dahil mga high-paying. Yes. Magkano yun? Magkano yun napupunta sa tax sa atin? Ang malulugi, yun lang binaba natin. So you're saying na lugi man tayo ng 10 million, may bawi tayo ng mas malaki. Certainly more than 10 million. In addition, ang export nila nag-increase by billions. No? So, plus na naman yun. Yung employment nagtaas ng mga 1,500. Isipin mo multiplier noon effect. Bawat isang tao may pamilya kakain. Well, sa kakulangan natin ho ngayon sa energy, ano? Ilang nuclear power plant o ilang kasing laki ng Bataan nuclear power plant ang kailangan natin para ho ma-solve natin ang ating energy problem sa Pilipinas? During the term of President Marcos, the plan was for 10 nuclear plants. Okay. During martial law. They put up the Morong plant, which was designed for 2. Pero isa lang ang nailagay doon. Yes. Now, even 10 will not be enough. So you're saying, kung nung panahon na yun, 10 ang requirement, malaki na ang pinagbago ngayon. Ngayon, mas bago ngayon, mas maganda, mas malakas ngayon ang teknolohiya. Okay? So, mas madali na rin magtayo. Mas madali na magtayo. Okay, pero mas marami ang kailangan natin. Mas marami ngayon. So, mas maraming danger ho ipopost sa atin nun. Yun yung sinasabi ng mga Kasi, kalaban. Ang di ba kayo ho may sabi din dati nun? Hindi, yung sa danger na. Ito. Nagmea-kaupa na kami ni Charito. Okay. Ito, itatapat mo yung pagtaas naman ng fuel, ng petroleum, ng oil. Ngayon, nasa dyaryo. Next few days na, magtataas ang gasolina ng piso. Halos 150 po yung iba. Isipin mo yun. Isipin mo yun. Samantalang ito, kung nandun na yung plant mo, steady yan. Steady na ang supply. So what's the answer po doon sa pangamba ng marami? Una, meron na ba tayong expertise para ho pangalaga ng isang nuclear power plant? Second, yun hong situation natin, especially tayo din naman ay tinatamaan ng mga lindol, will it not be too dangerous for us para ho magsapalaran doon, considering na siguro mga 20 nuclear power plant ang tatargetin mo para kahit paano maging bastante? Ano yung administration dyan, pero Daniel, one of the most honored geologist said, nung tinanong siya doon sa Bataan, kung magkaroon ng lindol, hindi ba peligroso dito? Ano po sabi ni Mr. Villarreal ba yun? Sabi niya, geologist sa University of the Philippines. Ako'y tatakbo sa Bataan. Tatawag ako doon sa nuclear plant. Pakati yun ang safest kung may lindol.
Ganun ka-safe. Okay. But is it supported by studies? Hindi ba ho bida lang yon? Well, this is a geologist who's talking. I'd rather listen to him than But to somebody in the but street. they could also be wrong. Well, look at what's happened in the world. The Fukushima disaster was not caused by an earthquake; it was caused by a tsunami. Because the place was the nuclear plant in Fukushima was next to the sea. Alright. Inabutan ng dagat. So sa ganito ho, nakikita ninyo pagka nag-operate tayo ng nuclear power plant, magdadagdag tayo ng employment because may mga papasok na mga industriya na maaaring makapag-produce ng iba-ibang mga trabaho. Tama po ba yung pananaw na yun? Yun ang arithmetic. Tama yun. And Yung ang tatlong nagtayo nun sa Clark, they added in the first year, after we extended to them the reduced rate, they added when they were operating 1,500 personnel. So ang sinasabi nyo ho ngayon dito, ang mga problemang masosolve nito, ang kawalan ng trabaho, ang kakulangan sa enerhiya, dahil yun magkakaroon ng chain effect Pagka mataas ang energy natin, magkakaroon tayo ng mga planta, magkakaroon ng employment. So these are all the things. Paano nyo po tinitignan ngayon na isulong ito at makumbinsi ang pamahalaan to push through with this? Education. Kapag sa nangyari sa amin ni Charito, Okay. kinausap kami ni Jeronimo Velasco. Okay. Yung hulihang Minister of Energy ni President Marcos. Siya nagsabi na sinira yung Bataan Nuclear Plant ng petroleum industry. Kaya pala, sapagkat kung pumasok yung nuclear, mawawalan sila ng... Malaking kitang mawala sa kanila. There you go. Bakit hindi nyo muna ho pinag-aralan dati bago kayo tumutol? Nung araw noon, walang aral Basta kilos ng kilos, Basta takbo ng takbo. tutol lang ng tutol. You know? Well, at least, di ba? Kaya nga sabi ng mga matatanda, alam nyo, dapat makinig kayo sa amin Hindi dahil lagi kaming tama, kundi dahil marami na kaming naging pagkakamali and we've learned a lot from it. Saka dahil doon sa mga takbo namin doon sa Central Luzon, Yes, sir. doon ko na-discover yung sisig doon sa Angeles. Oo. Yun. So, saan ho ba province nyo? I am from Leyte. I'm a Waray. Leyte. Ayun, talaga. Medyo kumalugtod ng Tagalog. Si Sir Kapampano, you're very fluent nga po. I did not even notice you are from Leyte. Anyway, so ito ho ngayon meron na ba kayo ng initial move para po kahit pa paano ay makapag-initiate na ito ay maisulong, sir? Meron ho kaming 5 pillars ng growth ngayon sa up to 2030. Isa rin sa pillars na yun, yun nga yung Philippine business strength. And we are now gumagawa na po kami ng mga 10 pages recommendation sa ating presidente. Okay. Upang maipaliwanag ito at isulong kung ano yung maaari niyang pag-isipan at ma-share doon sa mga concerned cabinet members. Para noon, magsama-sama kami, we can exchange view. Kasi po ang pag-iisip namin, simple lang Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi ka makakarating. Alam mo muna dapat kung ano gusto mo para alam mo kung ano Para magawa mo. Ang gagawin mo. Yun po ang gagawin namin. So, nakapag-usap na ho ba kayo sa Department of Energy, sir? Hindi pa. We don't know how to go about it, but After siguro pagsubmit namin ng position paper. So when do we expect the submission of your position paper to the President, sir? within the next 2 weeks. 2 weeks. All right. So we will be waiting for that. At kung ano po ang aming may tutulong din naman sa media, on our part, bukas po ang ating himpilan sa TV and radio para po ma-educate ating mga kababayan. Yes, sir, please. One last point, Ganda. Please, sir. Go ahead. Between the Philippines and Japan, which one is more earthquake prone? Japan. There are about 72 nuclear plants in Japan. Kaya nagka-problema na sila doon nung lumindol. Yeah, hindi. Walang nangyari. Tubig.
Oo. Tubig yun. Tubig, di ba? But at least kontrolado pa rin. Ayan. Alam nila yung may kakayanan sila para i-contain kung ano may magiging problema, which we need. Except for the carelessness of the Russians in Chernobyl. There has been no fatality in nuclear accidents. There are many fatalities in coal-fired plants. There are fatalities in fossil fuel plants, but not in nuclear. It's the safest and the cleanest and the quickest way to get our energy costs down. Well, to hear it from somebody who have opposed it in the early times, di po ba? But there is something that we need to look forward to. Kaya kasama po namin sa aming pagdarasal na wag muna kaming iwan pumanik sa langit si Pedrosa. Batang-bata pa si Sir. Medyo kaya-kaya. Nakita mo very strong pa. Basta may palabok at rason sa haluan. Okay po yan. Maraming salamat, Attorney Ramon Pedrosa, Chairman Emeritus, at Mr. Benigno Ricafort, ang Chairman po ngayon ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Pwede makahingi na lang isang Please, request. go ahead, sir. Kung sakali magkakaroon kayo ng pagkakataon, isa sa programa namin is the Philippine Business, yung mga small and medium enterprises. Matagal lang pinag-uusapan yan. Matagal lang pinag-uusapan. Ngayon meron kaming programa na natutuloy nung nakaraan, tinigil pagkatapos ng nakaraan. Ngayon gusto namin baguhan. Yung capacity building and competitiveness enhancement ng SME. Ang Okay. prinsipyo po namin ganito, kaya hindi nagtatagumpay yung mga SME dahil unang-una mahirap silang kumuha ng loan. Kasi hindi nila alam paano gumawa ng financial statement. Yes. Hindi sila makapagbenta ng mahusay dahil titignan lang sa kapitbahay, chicharong bulaklak, gagayahin ng chicharong bulaklak. Wala yung planning, ganun ba? And so on and so on. So meron po kaming program na gusto namin i-introduce itong uli. Ngayon, kasama namin dito mga other organizations like JCs and old JCs na aming isusubo ito na nationwide. Oh, that's good. At kung ano ang magagawa natin dyan, interesado po ako dyan. Iiwan ko sa iyo yung kopya ng papel na yun. Please, sir. And if we can actually come up with a probably television program that will introduce that, mas maganda ho siguro ma-introduce yan sa media. How Sige about the recommendation to the President is contained here? Yes, sir. Okay. Thank you so much, Attorney Ramon Pedrosa at Mr. Benigno Ricafort. Mula po sila sa Chamber of Commerce of the Philippine Island. Di ba interesting? Kasi kayo matututo kayo mga bata sa amin eh. Malaki matututunan nyo sa amin dahil, di ba? Wow. I'm glad to see your logo is La Verdad. Opo, the truth. La Verdad and Verdad. Sí. Muchas gracias, señores. Son las 5:10. Ayan na, talagang Sige po, kakala. dakal po salamat. Ay, dakal po salamat. Karing nga kabalay tamong Kapampangan, may paggat pa na po kay Kongan. Ating kay pong serbisyo publiko kanina, magbalik kay po. Paalala lang muna, ang ating pong linya ng telepono, medical and legal consultation, tumawag lamang ho sa 442-6244, local 157. Makakausap niyo po ating lawyer at ang ating doctor on duty. Si Attorney Imelda Roque at Dr. Grace Carol Beltran, isang dermatologist. Tuloy-tuloy po ang ating serbisyo publiko sa pagbabalik ng... Wala. Ito mahina. Nagbabalik po ang... Mahina talaga. Mahina eh. Hala ko, ano na naman isisigaw nyo. Balik-balik po tayo dito sa ating serbisyong kasambahay. At 5:14, bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan na lumapit sa ating UNTV Action Center, narito muna ang ating service on the dot. Yan, kasama muna po natin si Alma Fernandez, 38 years old, galing ng Karuhatan, Valenzuela. Alma? Okay, Alma. Sige, si Alma. Alma, ano problema natin? Yung pong anak ko po, nagte-therapy po siya. Ilan taon na yung anak mo? Bali po, magti-3 po sa ngayong September. Ilan taon? Ilan ba anak mo? Bali po, dalawa po sila. Tatlo po sila. Yan ang bunso. Opo. Siya ang bunso. Siya yung nagte-therapy. Opo. Bakit siya nagte-therapy? Meron po siyang, nagsisisure po siya. Tsaka po, Nagsisisure. opo. Anong initial finding sa kanya? Napatignan mo na ba? Opo. Ano daw ang sa sabi? PGH po. Ano sabi ng doktor? Kasi po, nung baby po siya, nagkaroon po siya ng neonatal sepsis.
Aha. Then, nauwi po sa seizure. Nagkaroon po siya ng epileptic. Nag-maintenance po siya ng So, gamot. epileptic siya. Ganun ba? Opo. Hanggang ngayon, nagme-maintain siya ng gamot. Ito po. Ah, Valproic acid po. okay. So, ano ang sabi ngayon ng doktor na dapat na gawin sa kanya? Therapy po siya. Mhm. Kailangan Tapos po- i-therapy. Opo, kasi Tuloy-tuloy. po meron po Gaano siya. katagal? Ano po, bali pa dalawa na po naming session ngayon eh. Pangalawang session pa lang. Pero gaano Opo. katagal ang Kasi sabi po ng yung doktor first dapat? session po niya, yung 8 session po kasi natapos na po namin yon. Ah. Inulit lang po ulit. Parang to be continuation yung nangyari sa amin. So, ang improvement, kumusta naman? Nag-i-improve ba siya sa Okay therapy? naman po. O ngayon, Kasi anong gusto mo? before po- Paano kita matulungan? Matuloy-tuloy po. Yung kasi, therapy niya. Opo, kasi po yung financial po kasi yun ang... Magkano ba ang per session niya? Bali po, first session po niya, kada session po, 50 kada therapies po. Sa PGH 50, po. 50 pesos. Opo, sa PGH po yun. Kasi may Ilang white, beses? may white card po kami. 3 po. 3 beses isang linggo. Opo. Kailangan kailangan siyang dalhin sa PGH. Opo. Kasi po ano po nagtitinda lang po ako. Solo ko po siyang binubuhay. Ba nasaan yung asawa mo? Patay na po. Bakit namatay? Cancer po. Cancer sa? Sa liver. Dahil inom na inom. Mhm. Ikaw, di ka naman umiinom. Mhm po. Ha? Di ka nagsasabu. Ay, mas lalong hindi po, sir. Buti yung maliwanag. Para na lang po sa anak ko. Mabuti nga yung maliwanag. Nasaan Hirap na yung... nga po ako, sir, sa paghahagilap ng... Nasaan na yung papagamot sa dalawang anak mo? Ilang taon ba yung panganay? 17 po. 17 na yung panganay mo. Ako. Yung pangalawa, 16 po. 16. Ilang taon? 38 ka pa lang. 17 na yung anak mo. Maaga ka rin 19 po. 19. Opo. Mukhang yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Gusto nyo mag-asa-asawa ka agad. Na makakuha ka ng manginginom. Ganyan na mangyayari. Ay, Oh. hindi po, sir. Bali, asawa ko po sa... Anak ko po yun sa una yung dalawang bata. Kaya nga, maaga ka nag-asawa. Diba? Tapos ito po, anak ko sa pangalawa. So yung asawa mong una, buhay pa. Hindi ko po alam. Kasi po... Na, 5 sumakabilang bahay. Opo, 5 months pa lang po yung anak ko nung Tinamaan iniwan ng po niya. Bakit 5 ka months naman pa lang iniwan? po Baka ako naman nakapanganak. dakdakan ng dakdak kaya ka iniwan. Hindi ka naman dakdakera kaya iniwan ka. Hindi. Ba't ka iniwan? Hindi ko po alam eh. Pwede po naman wala kayo man lang pinag-awayan basta ka na lang iniwanan. Sumama po siya dun sa may asawa din eh. gusto Sumama po sa niya. sumama sa ibang babae. Gusto Ayan. po niya. Hindi ka na nag-asawa mula. Ay, nag-asawa. Kumuha ka pala ulit ng bago yun nung namatay. Ay, hindi po. 10 years po bago po ako sumama sa tatay nito. 10 years muna bago ka sumama. Date lang muna kayo sa 10 Ay, years. hindi po. 10 years after nag-asawa ka na ulit. Oo. Namatay naman Oh. dahil sa kaiinom. Ayan, sinasabi ko, Joseph Miranda, namatay sa kaiinom. Nagkaroon ng cancer sa atay. Liver po. Oo, yan. Cancer sa atay yan. Inom, sigarilyo, yan. Cancer sa atay ang aabutin niyang ganyan. Ay, nako. Tapos ngayon, ikaw ngayon, ilan ang yung dalawang anak mong lalaki lalaki ba pareho? Nasa iyo rin pareho. Ay, hindi po. Wala na. Nasa ate ko po. So, ang binubuhay mo ngayon, ang itinataguyod mo yung baby mo, 3 years old. Kasi po siya po yung mas prayer. Anong trabaho mo? Nagtitinda po. Ano tinitinda mo? Yung pong mga brownies, mga cookies. Andyan po dala ko po. Paninda ko. Bumili daw kayo. Ayan na. So, sige. So, gaano katagal ang therapy sessions na kailangan mo pa? 8 session po. Bali 8 po. sessions. Opo. So, sige, ganito na lang. Kinausap ko na si Attorney Dot Gancayco. Si Attorney Dot. Si Attorney, yung kasama ko ditong abogadong magaling. Bahala na daw siyang sumagot dun sa therapy ng anak mo. Ha? Okay? So, matulungan namin kayo sa awa ng Panginoon para ikaw ay maitaguyod mo yung anak mo. Wala ka namang boyfriend ngayon?
Wala po. Oh, buti yan. Tahimik ka na muna. Tahimik ka ng buhay mo. Huwag mo munang ano. Masaya na po ako sa ano. Huwag mo munang guluhin. Hello, hindi siya nakakapagsalita? Hindi po, malang po. Lahat po na makikita niya, ma. Naku. Tapos po, pag po sa lalaki, iya, kuya, iya. Ah, Yan lang po yung alam niyang word. pero napatingnan mo ba tenga niya or what? Nakakarinig naman siya ng Hindi pa maayos? po sinasabi sa akin. Sige, Alma, ha? Alma, tulungan ka namin doon sa problema mo na yan at okay na tayo kay Attorney Gancayco, si Attorney Dot, ha? Para maiayos yung therapy niya. Ha? Okay, Alma. Ay tulungan ka ng mga kasama din natin dito at tignan mo kung mabentahan mo yan mga yan. Ha? Siguro sabihin mo lang, cash, pwede utang bukas. Lagay ka ng Bukas po, bukas, therapy pwede po ng utang. anak ko. Therapy na ng... Okay, magbayad kayo ha? Tapos pakainin niyo si Alma. Okay, Alma? Dahil yun po. Sige, okay ha. Papakabait ka ha. Sige, alamin muna ho natin at 5:22 in the afternoon ang mga proyekto ng Rotary Club of Downtown Batangas City, District 3820 para tugunan ang dental problems sa kanilang lugar. Ayon ho sa Philippine Dental Association, isa po sa bawat 5 bata meron daw dental problem. Pero may ilang mga magulang na mas pinipili na unahin yung araw-araw nilang pangangailangan, lalo na yung kailangan ng mga anak nila, kesa ho pansinin nila yung mga ganyang klase ng problema sa ngipin. Hindi naman nila alam na ayon ho sa pag-aaral ng mga dental practitioners, yun hong mga dental problems daw na yan, pwedeng magkaroon ng mga komplikasyon sa ating kalusugan, lalo na yung mga sirang ngipin. Yan ha. Sabi mo kay Dick Masa, pagawa niya yung ipin niya. Ha? Ani, pakiasikaso mo si Dick Masa. Ha? Sa susunod na buwan, ayaw ko na makitang sira yung ngipin niya. Ha? Pagka humaharap sa akin, lagi na lang ngiti ng ngiti pero sira yung ngipin. O baka bukas makalawa magkaroon ng sakit sa puso yan. Yan kasi sinasabi nga nila, yun ay maaaring magdulot ng iba pang komplikasyon sa ating mga kalusugan. Kaya po, tinugunan ng Rotary Club of Downtown Batangas City, District 3820 ang pangangailangan pong ito sa kanilang lugar. Nag-donate po sila ng mga dental equipments diyan sa Batangas City Dental Clinic. Halos lahat po ng mga bata, especially yung mga meron po yan. So kung yan ilagi nating mabibigyan ng pre-dental check-up, ay malaki po may tutulong natin. So may disease prevention po yun. Ito pong indigency clinic, itutuloy po talaga namin yan buong taon hanggang sa mga susunod pang taon sa tulong po ng Rotary. Maraming salamat po sa aming pong maraming gamit at saka mga kasangkapan na naririto na inyo pong ibinigay. Ang mga ganyan pong programa ng Rotary ay makakatulong hindi lamang sa mga magulang kundi maging sa mga kabataan na sila ay magkaroon ng self-esteem sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na mga ngipin. Yan, 'di ba? Parang tatlong mga ngipin. Yan. Dick ha. Samantala, ito ho sa atin pa ring service on the dot. Well, lumapit naman ho sa atin si Ginoong Fructoso Lazarte, 57 years old, galing ho ng Borongan, Eastern Samar. Magandang hapon ho. Opo, ano po ang, ayan, lapit lang po kayo sa mic kita nang madinig kayo. Hapon po, kuya. Ano ang may paglilingkod po sa inyo? Request lang po ng dugo para sa operasyon ko. Ano nang operahan sa iyo? Ito po sa ano ko. Na paano ba yung shoulder mo? Nabundol po ng tricycle, nahagip. Naku, ano ang nangyari? Nabali? Yung clavicle mo nabali? Opo. Itong balagat? Opo. So, kailangan operahin? Opo. Kailangan mo dugo? Dugo na lang po. Ano bang type ng dugo mo? Type O po. Type O? Paano pala? Medyo mga type O. Social yun, mga type O. Si Shawi, type OA. Di ba may gano'n? AB. Siya, type OA. Kaya OA. Type O. Tingnan natin at gaano karami kailangan mo. Ano po ang palayo nyo? Prox.
Frogs. Opo. Ayos, parang chinelas lang Crocs ang parang frogs. Okay. Ilang bags po ang kailangan ninyo? Nakalagay po dito 200 ml. 200 ml. Opo. Type O. Okay. Sige, ganito po Total tayo naman ho. Sa awa ng Panginoon, tayo po ang highest donor ng dugo sa Red Cross. Yan ho ay consecutive kasi every quarter meron po tayong ginagawang may ginagawa ho tayong medical mission, kasama ho dyan yung bloodletting. Kaya po may access naman tayo kahit paano. Kung sakali man magkaroon ng problema, meron po tayong mga nakaredy naman na mga live donors kung kakailangan. Kailan po ba schedule nyo ng operation? Ay, dugo lang po ang hinihintay para ma-schedule ako ng doktor. Okay. So pa-schedule nyo na operation niya ha. Dugo lang ang hinihintay ha. Okay na yan ha. Pakiano nyo lang ha. Mang Frogs. Okay na ho yan ha. Para may awa ang Panginoon, matuloy na ang inyong operation. Maraming salamat po sa Ayan. UNTV Public Service. Una sa lahat, tayo'y pasalamat sa Panginoon at tayo'y nagiging maliit na tulay para makarating sa inyo yung kabutihan ng Diyos ha. Sa susunod ho, mag-iingat na kayo. Huwag ho kayong susunod sa kasabihan ng matatanda. Pag naglalakad ka sa kalye, tumabi ka sa sasakyan ha. Ayun, ganun ang ginawa ho, nasa gasaan Tumabi kasi sa sasakyan Huwag ho kayong tatabi sa sasakyan. Lumayo kayo sa sasakyan. Bakit ba ganun nga ang kasabihan? Sabi ng lola ko, pag ikaw naglalakad ka sa kalye tatabi ka sa sasakyan. Naku, nasa gasaan tuloy. Di ba? Iiwas ho. Marami kasing hindi ho natuto lang ng konti magmaneho, nagmaneho na. Ingat po kayo sa at sana'y gumaling ho kayo na maayos na yung inyong balikat. Ha? Po. Okay, sige po. At punta po kayo dun sa ating mga kasama at i-coordinate na po nila para kayo ma-schedule nyo na ng operation ha? Para mahirap yan Gano'ng katagal? Hindi kayo nakakapagtrabaho? Hindi po. Ano ba trabaho ninyo? Hindi naman kayo boxer? Hindi naman Hindi po. naman. Ano ang inyong Part-time technician po. Kaliwa. Hindi naman kayo kaliwete. Kanan naman kayo. Medyo 50-50, half-half. Minsan kaliwa, minsan kanan. Okay. Minsan kaliwa, minsan kanan. Pero straight naman ho kayo. Straight, okay. Mabuti yung maliwanag. So, okay. Pinapasaya ko lang kayo, Mang Frogs ha. Sige po ha. At sana'y gumaling na yung inyong balikat. Ingat lang ho sa mga naglalakad sa daan ha. Mga nagmamaneho naman, ayos naman kayo. Minsan kasi mga mamaneho, mga salbahe magmaneho Okay, sige. Ginoong Fructoso Lazarte po yan mula sa Eastern Samar. Ready? Ito muna, 5:29 in the afternoon. Balikan muna po natin ang mga serbisyo na sa awa ng Panginoon ay atin po naisagawa sa mga nagdaang araw. Noong Biyernes po, tinugunan natin programa. Ito pong hinihinging tulong ng isa nating kababayan na nag-post sa ating Facebook page. Ang kanyang kapatid kasi ay namatay sa Saudi Arabia dahil po sa aksidente sa trabaho. Hinihiling niya po na maiuwi yung bangkay ng kanyang kapatid. At tinawagan po siya ni Annie para makahingi nga ng karagdagang detalye. Mildred, magandang hapon po sa inyo. Live kayo sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Kumusta na po, ma'am? Dagdag impormasyon tungkol dun sa kapatid nyo? Hello, good afternoon po. Salamat po sa tulong agad na binibigay niyo sa amin. Hanggang kahapon po kasi wala na po uling maibigay na update sa akin yung company. Update niya lang po sa akin nung makalawa is inaayos na daw po ng cargo at saka ticket para daw po matransfer na yung body ng kuya ko dito. Matay ng kuya ko din po kasi kung report po hindi po dinidetali sa akin ng company para at least meron din naman kaming counter kung aksidente or ano po ba dapat pwede din namin ilaban para sa kanila. We forwarded the information that we've got from you and of course, yung communication na yan, lahat ng information, pinarating na po namin yan sa Consulate General in Saudi Arabia sa pamamagitan po ng Philippine Embassy natin sa Riyadh.
At awa po ng Diyos, isang email naman po ang ipinadala sa atin ng Philippine Consulate ng Jeddah na sinasabi nga po na abutin daw ng 3 linggo para makumpleto ng isang kumpanya yung mga dokumento at clearances sa Saudi authorities. Pero ipa-follow up daw po nila yan sa nasabing kumpanya na concern. At ngayon na nga ho ay nasa linya natin si Vice Consul Alexander Estomo, ang Vice Consul po ng Philippine Embassy sa Jeddah, Saudi Arabia. Magandang hapon po, Vice Consul. Magandang hapon po, sir. At magandang hapon din po sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Opo, si Daniel Rason po ito dito sa UNTV at sa Radyo La Verdad. Sir, ito hong problema nitong ating kababayan na siguro po ay naiparating na naman sa inyo yung mga detalye. Ano, ho? Ano po ba ang pwede nating update na maibigay dito at gaano katagal po kaya ang iintayin po nitong sila Mildred? Okay. Sir, tama po yung nasabi po ninyo no, na upon the issuance of the no objection certificate po, yun po yung dokumento na kailangan pong i-issue ng Philippine Consulate natin doon po sa employing company para po maipadala yung bangkay po nung isang namatay. Inaabot po on the average sa mga 3 linggo po yan para po asikasuhin ng employer po yung mga ibang documents and clearances na kailangan nilang makuha galing naman po sa Saudi government. Yung dokumento po na NOC, yung No Objection Certificate, amin po yung na-issue, naibigay noon lamang pong 16 August 2016. Dahil nung araw lang din na yon naibigay sa amin yung mga ibang requirements na hinihingi po namin para po ma-issue namin yung naturang dokumento. Okay. So naibigay po namin yun noong 16 August. So magbibilang po tayo ng mga on the average 3 weeks bago po tayo makapag-expect o maasahan natin na magkaroon na ng schedule yung pagpapauwi po nung bangkay po ng namatay. From time to time naman po, sir, tinatawagan po naman po namin ng mga employer. Kasi maganda po sana maintindihan ng lahat ng nakikinig sa atin na ang may primary responsibility po talaga na pauwiin yung mga documented workers po natin ay yung kanilang mga employing company. So ang ginagawa lang po na ayuda talaga ng ating konsulado ay i-follow up sila from time to time para medyo mapacilitate po o mapabilis yung pagpapauwi po ng bangkay nung mga namamatay po natin ng mga kababayan. Tsaka hindi ho ba, sir, pagka mga ganyan na mababagal na umaksyon ng mga kumpanya, pwede namang hunin yung i-blacklist? Hindi naman po kaagad i-blacklist. May mga paraan naman po tayo na pwede nating gawin upang ma-compel sila na medyo bilis-bilisan yung kanilang pag-aayos ng mga papel. Lahat po kasi ng bagay dito sa Saudi Arabia, kung makikipag-coordinate po tayo sa Saudi government agencies, kailangan po yan dumaan ng Ministry of Foreign Affairs po dito. Yes, sir. We understand that, sir. Pero kung minsan ho talaga, may mga kumpanya ho na alam nyo naman ho siguro practice dyan eh. Talagang marami hong tumutulog-tulog. Pati na nga ho yung ibang mga agency. Magaling lang sila kapag sila ay nagre-recruit. Pagka nandiyan dyan na pinababayaan na ho yung kanilang mga empleyado. But just the same, sir. Ito ho ba ay pwede nating matulungan na mag-follow up kung sakali sa mga darating pong araw, sir? Opo, wala pong problema, sir. Gaya nga po ng nasabi ko, from time to time po tinatawagan po namin itong mga employing companies. Hindi lang naman po itong kumpanya ni Mr. Michael De Leon, but yes, as well as other shipment of remains cases na hinahawakan namin. Patuloy naman po yung pakikipag-ugnayan namin sa mga employers ng mga kababayan po natin na unfortunately na nasawi po dito. Alright. Vice Consul, walang galang na po sa inyo at gusto ko lang mabigyan ng dam, baka may gusto lang din ho iparating sa inyo itong kapatid po nitong namatay, si Binibining Mildred Hernandez. Magandang hapon na Mildred. Nandito si Vice Consul Alexander Estomo sa ating linya. Meron ka bang gustong iparating sa kanya? Hello, good afternoon po. Nagtataka lang po kasi ako, bali na-receive na po kasi ng Jeddah Embassy since August 2 pa yung DFA letter namin. Nagtataka lang po ako kasi bakit po
parang hindi yata o walang effort yata yung embassy na tawagan yung company kasi lagi naman ako tumatawag kay Sir Sunny. Puro intay na lang naman daw po siya ng ipapadala ng company sa kanila na yung mga ICAMA, passport at saka po yung report. Eh yun po doon ako nagtataka, parang hindi yata sila nag-e-effort tumawag sa employee. Yan, sandali Sa employer po mismo. Sandali pasagutin natin si Vice Consul. Sir, nadinig po ninyo yung hinaing ni Aling Mildred. Opo, actually sir, tinatawagan naman po natin na yung employing company. Ginagawa naman po natin ang lahat ng magagawa natin. Pero syempre nga po, na-mention ninyo kanina sir, may mga employer din po talaga dito na patulog-tulog. So kahit na po minsan araw-arawin po natin pagtawag, nagdi-depend pa rin po tayo kung gaano kabilis po umaksyon itong mga employing companies para i-submit po yung documents. So although naibigay na nga po ni Ms. Mildred yung dokumento na kinakailangan sa kanilang side, amin lang pong natanggap yung kompletong mga dokumento galing sa employer noong August 16 po. At nung nakumpleto na nga po lahat ng mga dokumento, ay amin naman pong nai-release kaagad yung no objection certificate na manggagaling po dito sa consulate. Sir, matanong ko lang po, Yes, ilang araw ho ba binibigay ninyong palugit sa mga kumpanya para ho matugunan nila yan? Kasi I think if they will really act on it right away, hindi ho aabuti ng ganong katagal. Binibigyan niyo po ba sila ng deadline sa ganon o bahala na sila kung kailan ho nila ibigay? Well, nire-request natin sir, no? We try to really ask them, request them na may bigay sa atin as soon as possible yung mga documents na ito. Sir, hindi ho ba responsibilidad po nila yan? Bakit parang tayo ay at the mercy po nila that we have to request? Can we not compel them to do that? Because that is their obligation, sir, hindi po ba? Yeah, pwede naman po nating ma-compel, sir. Yun nga, kung medyo may mga pabagal-bagal po dito ng mga employing companies, we will have to formally file hindi naman po complaint, but nagre-request po tayo ng assistance from the Saudi government through the Ministry of Foreign Affairs to compel itong mga Saudi employers. Yes, sir. Kasi kumbaga wala naman po sa line of authority ng Philippine Consulate yung mga employers dito. So we ask assistance sa Saudi government po para tulungan tayo na mapadali itong mga proseso na ito, sir. Okay. So may protocol po, sir, may procedure po tayo na sinusunod. Opo. Kasi po, pagka ganun ho, kay sila man siguro mamatayan, alam nyo naman ho siguro, parang magiging double whammy sa yung hindi mo kagad maiuwi din yung bangkay ng iyong mahal sa buhay. Just the same, Mildred, nadinig mo yung paliwanag ni Vice Consul? Opo, malinaw naman po. Pwede po ba uli magtanong pa ng isa? Sige. Para at least sa pamamagitan man lang yan, mapacify man lang kita. Sige, go ahead, Mildred. Bali po, nakausap ko po kasi yung company po last week. Sabi daw po, yung benefits daw po, naibigay na daw po sa Jeddah Embassy din. Tawagan ko na today para malaman ko yung kung ano yung benefits at kung kailan daw po mapapadala sa Pilipinas at saka sa mga beneficiary. Ganito na lang, Mildred, ha? Tutulungan ka namin kung ano man yan. Sukdulang makarating tayo sa POEA at sukdulang papuntahin natin dyan si Secretary Silvestre Bello dahil ayaw ni Secretary Bebot nung ganyan para kung sakali ano man yung magagawa ng ating mga kasama, alam mo sila naman ay uma-action dyan at salamat din tayo kay Vice Consul Alexander Estomo, tumutulong din sa atin para mag-follow up nito. I-assist ka namin, ha? Pagka hindi ka in-assist ng mga taong kasama natin dito, sabi mo kaagad sa akin at sila padadala natin sa Saudi, ha? Okay, Mildred. Salamat po ako sa tulong ng Jeddah Embassy at po ng UNC. Yan, okay. Maraming Sir, salamat. regarding po doon sa end of service benefits, sir, yung mga unpaid salary, check ko po doon sa case officer namin to confirm kung yung sinasabi po ni Ms. Mildred na naipadala daw ng kumpanya dito. Opo. I-check po namin, sir, kung nasa amin na ba talaga ang cheque
para ma-process na po namin at maipadala po sa Pilipinas. Ayan, okay. Ayun, nadinig mo Mildred, maraming tumutulong naman sa atin at kasama din natin yung UNTV News and Rescue sa Saudi at itong sila Vice Consul Alexander Estomo magtutulong din sa atin mag-check, ha? Mildred? Salamat. Okay, Mildred? Opo. Ha, o Opo. sige, makipag-ugnayan kami sa iyo, ha? Okay. Opo, tawagan niyo na lang po ako. Oo, sige, tawagan ka namin, ha? Okay. Yan. Salamat din, Vice Consul. Yes, sir. Opo, maraming salamat po sa inyong assistance. We're looking forward na tayo po'y magkatulungan sa anuman hong mga problemang pwede po naman na tayo ay maging kabahagi. Ano ho? Wala pong anuman, sir, at nakahanda po palagi ang konsulado natin dito sa Jeddah na tugunan ang lahat ng mga problema at suliranin ng ating mga kababayan dito sa abot ng aming makakaya. Sir, we appreciate po ang inyo pong pagtugon sa amin. Maraming salamat po, Vice Consul. Wala pong anuman, sir. Magandang araw po sa inyong lahat. Sige po, si Vice Consul Alexander Estomo ng Philippine Consulate sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ay, hirap sa abroad, no? Kasi naman sabi ko na sa inyo kaya tingnan mo yan. Tapos gusto mo pumunta ka ng Saudi? Di ba? Mahira. Samantala bagaman nagdaan na po ang weekend, patuloy pa rin ang pagbibigay natin ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Kasama po of course ang ating mga kapatid sa members members po ng Church of God International. Isang medical mission po ang isinagawa sa Barangay Magsaysay, San Pedro, Laguna na binubuo naman ng 18,000 residente na karamihan po ay mahihirap. Kaya naman laking tuwa po ng mga mamamayan dito na sila ay mabigyan din ng libreng mga gamot. Mahirap po kasi namamasada lang yung asawa ko. Kaya dito po kami nagpunta kasi wala akong papadoktor. May mga sakit yung anak ko Pasalamat ako nga mayroon ganito kasi tulad ko na wala akong papagamot, makaano ako sa mga anak ko. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Yung ang barangay kasi, hindi niya talaga kayang magsagawa ng ganitong kalaking programa pagdating sa health. No? Kasi hindi naman yung IRA o Internal Revenue Allotment na nagagaling sa gobyerno ay hindi sapat para sa ganitong mga pagsasagawa ng ganitong mga programa. So kaya malaking tulong yung programa ng UNTV. At nagpayo naman po ating mga volunteer doctor na mag-ingat na huwag gawing pampaligo ang tubig ulan. Karamihan ng mga nagpapatingin dito, di ba nag-uulan? Pinapaligo nila sa ulan. Hindi ko alam bakit naliligo sa ulan. Sabi ko, huwag naman yung papaliguin sa ulan. Biglang mag-imbalance yung temperature ng nasa body at temperature sa labas. Umabot po sa halos 1,000 residente ang natulungan ng ating libreng medical at legal services. Yan. Salamat sa Panginoon sa mabuting pagkakataon. Si Ginoong Esteban sa ating service on the dot. Yes sir! Magandang hapon po, Ginoong Esteban Pascual. Magandang gabi po, hapon po, Kuya. Meron po akong problema tungkol dito sa isang baril na caliber 45 na nabili ko noong 2003. Yan ho ba ay lisensyado? Mayroon pong lisensya po noon, pero yung pagdala ko pa uwi yung aking baril na may kasama na rin pong permit to transport. Naiwan ko po yung mga papeles doon sa taxi. At buhat nun po, hindi ko na po na-renew. Hindi mo na. Gaano katagal mo hindi na-renew yan? Buhat po nung nabili ko po. Kailan yon? 2003 po yon. 2003? Naku po. Buo pa ba yan? Buo pa po. Ginagamit mo? Hindi. Naka-stock pa lang doon sa bahay po. Naku, yan ay loose firearm na. Ano gusto mo mangyari? Ay kung pwede pa pong i-renew yung lisensya po, o kung hindi naman po pwede, di isosurrender na lang po kung ano ang may pinakamabuting gawin po. Yun, dahil pagka nahuli sa'yo yan, illegal possession of firearm ka. Bilanggo ka dyan.
ano ba yan? Reclusion perpetua. Tingnan natin. Pero si Superintendent Roma Geronimo, ang spokesperson ng Firearms and Explosives Office ng PNP, kasama natin. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Kuya Daniel. Good afternoon po sa mga nakikinig po sa inyo. Ma'am, eto, nadinig niyo po siguro problema nitong si tatay. Ano ba magandang gawin niya dito, ma'am? Dalawang bagay po kasi yung sir, di ba? Either na gusto niyang i-renew or gusto niya rin pong i-surrender. Doon po sa pagre-renew, kailangan niya sir mag-apply po ng license to own and possess firearms, yung sinasabi po natin na LTOP. Yes sir. Pero kahit na nakapag-LTOP po siya sir, for the time being, hindi po mare-renew yun kasi 2013 down, hihintayin po natin yung amnesty program. Oo, dahil loose firearm na yun, ano? Yes, sir. Opo. Yung po kasi yung natin doon sa revision ng IR ng 10591, yung mga nag-expire po ng 2013, down po, yun po yung magiging natin sa amnesty. Ma'am, pwede ho bang nasa kanya muna yung baril habang nagpa-process siya ng LTOP at hanggang maintay niya yung amnesty, or would it be better na dalhin na ho muna sa inyo, i-surrender na muna niya for safekeeping, pagkatapos po ayusin niya yung kanyang LTOP para wala naman ho siyang pangamba, at kung sakali at magkaroon na ng amnesty, that's the time na makuha niya ulit at mairehistro po niya. Ano ho bang mas maganda doon, ma'am? Ang may advice ko na lang po kay sir, kung gusto niya po muna, nag-aalala siya, kinakabahan siya, para sa kakatahin ng kalooban niya, pwede siya sir gumawa ng letter request addressed to Chief FEO. Yung tapos kasama po yung photocopy ng license, pero narinig ko po nawala po sa taxi yung license po. So mamaya sir, ibibigay ko yung number ko. Papaprint out na lang po natin yung firearms information ng baril niya. Yun po ang ikakabit natin doon sa letter request niya. Sa letter request naman po sir, kailangan yung purpose niya nakalagay po kung total surrender or temporary surrender. Ito po yung temporary surrender, kung ipapasafekeeping lang po niya yung baril, kasi doon sa safekeeping dahil po expired yung license, naghihintay po sila ng amnesty, wala pa po silang LTOP, or yung transfer ay hindi pa po na-process. So pwede po tayong mag-temporary surrender sir na safekeeping. In the event na na-process na po lahat ng papel na kailangan niya, pwede naman pong ibalik sa kanya yun sir. Yan. Ma'am Geronimo, papa-assist ko na lang po ito ha, para po hingi na po ako ng tulong sa iyo ha. Yes sir, more than willing sir para tulungan po sila. Yan. Salamat po, Superintendent. Maraming salamat din po, sir. Yan. Salamat po si Police Superintendent Roma Geronimo. Mang Steve. Tama ba? Steve, no? Tulungan ka na lang namin para ma-process mo yan, para hindi ka nagwo-worry, ha? At assist ka na lang para ma-connect ka namin kay Police Superintendent Geronimo. Para yung mga kailangan mong gawin ay magawa mo na. Ha? Ano bang 45 yan? Yung Norinco po. Okay. Sige. Yun ay brand ng baril, ani. Norinco. Oo. Hindi siya pampahid sa sakit ng ulo. Alam mo kotingko yata yung, alam mo, iba yun. Oo. Katingko. Iba yung katingko. Ayan. So, Mang Steve, ha? Okay, tulungan ka namin. Maraming salamat po sa Diyos at sa kasambahay at yung TV Radio. Yan, salamat po sa Panginoon din sa pagkakataon makapaglingkod sa inyo. Si Ginoong Esteban Pascual. Ay nako, overtime na ako. Gagalit naman si Angela. Hindi, wala naman kasi sa Tony Reggie, nag-a-apply ng trabaho. Muli. Oh no! Muli po nagtatapos sa ating programa para sa araw na ito. Bukas ulit ha. Kung lolobin po ng Panginoon, 4:30 to 5:45 kung hindi mag-overtime. Remind ko lang po, ang doktor na makakasama natin bukas, loobin ng Panginoon, si Dr. Grace De Los Santos, isa pong diabetologist. Bago po magsimula ang aming programa, pwede na po siyang makausap at makonsulta. Muli, salamat po sa Panginoon.
at muli tayo naging maliit na kasangkapan para maramdaman nating mga kapwa ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Nananatili po na sa Kanya ang lahat ng karangalan at kapurihan. On our part, hayaan po ninyo na kami ay makapaglingkod sa inyo. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, sektor o kalagayan sa lipunan. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay.